Ay nako, Sierra Madre, malaki ang utang na loob ng Luzon sa'yo. Pancake na parang may mango cheesecake na topping. So, ng ating boiled egg. So, hello guys. Papalapit na yung si Uweng. Uweng ba? Papalapit na yung bagyong Uweng, kaya kami aalis na kami ni Papa. Itong si Snowy, dadali namin sa SM Baliwag. Try namin na maipark dun sa level parking ng SM Baliwag. Pero si Mystic, ikikip namin dito sa garahe para para in case of emergency at kung kailangan na tumakbo kami somewhere o sa mas mataas na lugar, siguro mas madali kaming makakatakbo ba kung baga sa may masasakyan kami, mapagsasakyan kami na ibang mga gamit namin na importante. So yun lamang guys, at samahan ako mamaya. Siguro pagdating na lang doon kasi baka hindi ako makapag-video kasi nga ako magdadrive ng isang kay Mystic. Si Pamba mag-aakyat nito doon sa level parking ng SM Baliwag. Tatry lang namin kung hindi pa puno, tatry lang namin. See you later guys. So, nandito na ulit kami ngayon sa parking ng SM Baliwag. And yun, gaya nung napag-usapan namin sa bahay, na i-park na ni Papa yung si Snowy sa level parking ng SM. Medyo puno na yung second floor. Bali, umabot na lang siya sa third floor na open. Wala nang bubong. Yun, wala nang bubong. Ganun din naman, kung dadali namin sa SM Pulilan, wala din naman bubong doon. Kaya okay lang. At least ito, nasa taas, nasa third floor na siya. So, uuwi na kami. Wala na tayong bibili, no? Pwede naman tayong bumili mangga pala. Bibili kami mangga, kaya saging, para doon sa gagawin natin, lulutuin natin. So, isasama ko dito kung ano yung lulutuin namin ngayong umaga. Bali, yung activity namin the whole day, ayun, sama-sama pala dito ngayon. So, pauwi na kami and then see you na lang siguro sa bypass para meron tayong video nung dinaanan namin. Pero pakita ko muna sa inyo yung pinag-parkingan ni Papa. So, bali dyan, nung sa taas. Ito yung level parking, second floor, puno na. Doon sa taas, wala nang bubong. Yon. Medyo ngayon, traffic na yung paakyat. Madami nang umaakyat ngayon. Siguro, maya-maya puno na yan. So, see you guys later. Ayun. Ay, hindi masyado kita, Medyo may pagka-foggy. Ayan, yung nakikita ninyo, parang, bundok. Ayun, Sierra Madre yan. Ayan, Ayan, Ay, nako, Sierra Madre, malaki ang utang na loob ng Luzon sa'yo. Nagpakita si Sierra Madre. Hindi ko talaga napapansin itong na to pagka dumadaan tayo, promise. Ang nakikita ko lang dyan, lagi, si Arayat. Since si Arayat nandoon, alam ko na, daanan na natin. Wala na yun, hindi ko na nakikita eh. Pero itong mahaba na puno, nakikita ko dito sa naked eye. Pero dito sa camera, parang malabo eh. Tingnan natin kung mai-zoom pagka nag-edit tayo. So dito, wala pa dito. Nandito tayo sa area ng Dulong Malabon. Ay, wala na. Madami na siyang mga puno na natakpan na. Ayun, Ayun, kahit pa paano naiispatan ng aking mata dito sa part na ito, may mawawalan dito ng mga puno. Ayan. Sana makita ba? Ayun, Dito sa area na to. Ayun, sa may likod. Chain of mountain. Yun yata, yung matawag doon. Nagmarunong bigla. A few moments later. So, hindi pala muna lunch na ulam yung lulutuin natin. Kasi nahalo ko na to kanina bago kami nagpunta ng SM. Kaya, gawa muna tayo ng pancake. And then, kasi yung binabad ko pala. Kasi nung kinuha ko sa chiller, hindi siya na to. So, kailangan ko ibabad. Yun. Luto muna tayo. So, eto, naluto na natin yung ating pancake. And then, lalagyan natin ng toppings. Bali, hindi, waffle, ang tawag doon, maple syrup ang gagamitin natin. Ang gagamitin natin ay cream cheese. Ang toppings natin ay cream cheese. Ayan. At mangga. So, ito yung ating
Sarap nito. Sobra. Wait lang ha. Tatakpan ko muna rin. Baka may umiksi ng langaw o kahit na anong Penta. yan. Mas marasarap ba mas marami? Siyempre. Yan, mas masarap daw marami. Kasi, ano siya, lasa na siyang, lasa na siyang cream cheese. Sa totoo lang. Cream cheese, sorry, cream cheese kahit ito. Lasa na siyang cheesecake, yon. Kaya masarap talaga. So, ganyan muna. Para maganda-ganda yung presentation natin. Hindi ko muna in-spread. Tapos lagyan natin ng mangga. Di ba? Para siyang, mango cheesecake. So, bali, anong tatawag natin dito? Pancake na parang may mango cheesecake na topping. So, yan, no? Di ba? Dagdagan pa natin. Gawin na, mag-generous tayo. Tayo naman ang kakain. Sana hindi maasim yung mangga, no? Hindi ko pa ito natikman, eh. So, yan na. Sobrang dami na. Tikman natin. So, eto guys, oh. Sabi nga ni Ninong Rai, the perfect bite. So, dapat pala, mas palamigin pa yung bahagya kasi medyo mainit pa yung Pero hindi naman natutunaw yung pinaka-toppings natin. Sarap. Para ka nga may, cheesecake sa ibabaw. Sarap. Yung pagkakakain ako na makakarami ako. Hindi ka mukha yung mga syrup ang ilalagay ko matamis. Ito hindi siya masyadong matamis. Di ba matamis yung pancake? Pero nilagyan natin itong cream cheese sa ibabaw. Nabawasan yung tamis niya. Tapos yung naglalasa pa yung yung medyo asim na mangga. Sarap. Yung mangga maasim talaga. Pero yung una, hindi ko siya namalayan. Kasi nga masarap talaga yung yung cream cheese na topping. Yan pa. Moments later. Dito na yung ating cast iron. Maglalagay na tayo ng oil. So, bali parang magsisir lang muna tayo ng ating meat. Mamaya na tayo maglulur. Yung pinaka-final touch. Pagka searing, ibig sabihin, para bang yung labas lang, parang sinasarado lang natin yung pores niya para hindi lumabas yung juice. Although, tinanggal natin kasi galing siya sa freezer. Yung excess na liquid na nasa meat, i-remove natin. Searing muna ang gagawin natin. Okay. So, ganyan ang ginagawa. Sear lang natin. Wait lang. Lakasan ko lang bahagya. Yan. Pagka ganito, ang itsura ng, ayan, ang ganyan ng meat. Yan, pwede na yung baliktarin. Ang ganda, no? Ibig sabihin na yung na-trap na sa loob yung yung flavor niya. Ayun. Diba? So, yung isa na yun, medyo makapal. Kaya siguro mamaya, mas matagal-tagal natin sa iluluto rin. Yan. Pagkatapos nito, ahanguin natin, tapos lalagyan natin yung butter, yung oil, maglalagay tayo ng oil, maglalagay tayo ng butter, maglalagay tayo ng rosemary. So, bali nga pala, ang ginawa nga pala natin dito sa ating meat, nilagay natin sa strainer, hinilera natin sa strainer, tapos hinayaan natin siya na medyo ma-dry, nagtagal siya ng bahagya, tapos yung sa tingin ko, nag-dry na siya, tinatap ko siya ng paper towel para ma-absorb yung paper towel yung excess na oil, excess na liquid sa loob ng meat. Yun, afterwards, pinipilihan ko na siya ng salt, pepper, tapos nilagyan ko nga pala siya ng powdered garlic. So, since may powdered garlic na, hindi ko na nilagyan ng hindi ko na to, later on makikita nyo. So, yun nga nilagay ko. Tapos, i-rub ko. Yun, kailangan i-rub siya doon. Tapos, kabilaan. Ganun din ang gagawin natin. Lalagyan din natin ng salt, tapos lalagyan natin ng freshly grind na pepper, tapos lalagyan din natin ng garlic. So, yan na. Nakita niya yan. Hanguin na natin. Hanguin muna natin. So,
Yan, napaka-juicy niya. Hindi ba ang mga steak yun na importante? Kailangan maging juicy and tender siya. Yan, ganda oh. Ito, kailangan ito, medyo matagal-tagal na lulutuin. Kasi nga, medyo makapal-kapal siya. Yan. Tingnan nyo guys, oh. Tingnan saan nakikita nyo. Itong lugar na to, oh, may lumalabas pa na ano, ang ganda ng pagkakaluto. Para dun sa mga gusto nila yung medium rare. Ayan, perfect. Ayan lang. Nagdagdag tayo ng oil, tapos nakita nyo yung butter. Tapos nandito na rin yung dried rosemary. Ikalat lang natin ng bahagya para paglalagay natin ng... Babalik natin ngayon yung ating beef. Ganda no. Ang ganda nung ano, kung ako sa inyo guys, mag-invest na kayo nito, mura lang naman itong cast iron. Malapit na yung 11-11 o yung 12-12, 80, yun. Bali, ang laki ng nales ng anak ko. Nakatlo yung butter and oil. So, dapat ginaganito siya. Yan, so pagluluto niya. Eh, nasira yung aking shansi. So, itong kahoy na, ano na lang, nasandok na ginagamit ko. So, medyo mas marami yung rosemary na inilagay natin. Sobrang yummy na ito. Maamoy ko yung butter, yung, ang bango guys. Maamoy ko yung butter, yung rosemary, yung garlic, yung pepper. Ay! So, yun na. Ano na yung ano? So, luto na to isa. Yan lang. So, bali 2 minutes lang yung sukin nito eh. So, malapit na siya. Kunti na lang. Yun! Ganda! Diba? Ganda oh. Merong ikot na ikot sa tabi ko. Sobrang excited na. O ito, pwede nang hanguin. Yan o, ito na siya. Medyo madami-dami yung nilagay kong rosemary kasi dried na rosemary na ginamit ko. Pero kung fresh rosemary gagamitin nyo, siguro yung isang tangkay lang is enough na. Kasi siyempre mas matapang ang flavor pagka fresh. Ito kasi dry na eh. Ayun, sobrang sarap niyan. So, pwede na rin itong hanguin. So, itong next batch naman. Yun, sarap. Sarap po. So, ayan yung ating baked potato. Lalagyan natin siya ng butter at saka yung nilalagay ko lang dyan ay, kita nyo ba? Yan, nirarab ko muna. Ay, ito na. Kasi bagsak dun sa foil yung butter pag hinayaan ko siya na ayan. Dito yan Kaya irab lang natin ng butter siya. Ayan. Kabilaan. Ito na yan. Tapos, dito kabila. Ayan. Sure na luto na to kasi kanina pa ito nakasalang. Niluto ko muna siya sa mahinang temperature.
Tapos nung alam ko na ano na siya, na siguro mga 75% na luto na, at saka ako nilakasan. Ayan. Para yung labas naman maluto na ng dire-diretso. Tapos, lagyan natin ng, ito yung nilalagay ko pala. Nilagyan ko siya ng, ano ba tawag dito? Pimiento, yun. Cheese whiz pimiento. Yeah, oras na nilagyan ko siya ng cheese whiz pimiento, binuk ako kasi. Kaya binuk ako kasi. Ano ba? Ikot natin mamaya. Ayoko naman na, ayun, umikot siyang kusa. Nakinig! Nakinig siya. Tapos babalik natin siya sa oven. Later on. Pagka nalagyan na natin lahat. Siguro gagamit muna ako ng para may pantulong ako dito sa kabilang kamay ko. Para mas mabilis tayo, no? So, eto na, ready na yung ating lunch. Ayan, ito yung ating baked potato at saka itong ating ribeye steak. Okay, nanonood kami ng TV. Kain na tayo, guys. So, tikman natin. Kumusta ba? Oh, tender siya. Malambot, malambot. Ayan. Tikman natin, oh. Sarap, may hot sauce naman. Pagkaka. Tapos tikman natin yung baked potato. Kumusta? Sobrang sarap. Sarap to kasi nakaraan. Mas masarap ito ngayon. Dinamihan ko yung Kasi? nilagyan ko ng salt at saka dinamihan ko ang rosemary. Tapos nilagyan ko siya ng garlic powder. Iba yung na idadagdag na lasa ng garlic powder, no? Sarap nga. Tapos dinagdagan ko nga ng salt, yung kabila, yung ibabaw at saka ilalim. Pero hindi masyado. Kasi naalala ko baka kumalat pa. Kaya sakto lang. Wala kaming gravy. So, bali, kanya-kanya, si Bunso gumawa ng A1 ba to? A1. A1 at saka mayonnaise. Tapos ako ito, sinubukan ko tong Knorr seasoning. Tapos meron pang Kikkoman. Kasi Papa gumagamit ng hot sauce. Ang lambot. Diba? Perfect no? Nilalagyan ng mayo, bawat isang bowl. Ayan. Ayan. Tapos lalagyan ng peanut butter. Tinidor. Maganda pala yung peanut butter na binili namin kasi yan yung nilalagay ko sa kaldereta at saka sa kare-kare. Madali yung kahit na hindi mo tunawin sa tubig bago ilagay o i-mix sa pagkain na siya, nagbe-blend din talaga siya. Hindi ka mahihirapan. Tsaka pang ulam talaga, yung matabang ba, hindi siya matamis. Hindi siya sobrang tamis. Chopper, nasa labas. Naggala. So, by the way guys, ngayon nga pala ay tinuloy ko na lang yung video kasi wala naman kaming masyadong ganap kahapon. Wala kami masyadong ganap. Kami, nagdala kami ni Papa ng sasakyan sa level parking ng SM Baliwag. Tapos nagluto lang. Yun, maghapon wala namang ganap kahapon. So, yun. Tinuloy ko na lang. Kaya, today is November 10 and nagpapasalamat kami sa Panginoon at hindi ganun kalakas yung tumamang bagyo. Although, nandito pa sa
sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, nasa loob pa rin ng Pilipinas, ay according to news, bumaba na. Hindi na siya super typhoon ba? O ganun, basta bumaba na siya. Iba na yung category niya. At although kahit hindi kami nakakatulog, medyo ganun kagabi dahil nga, siyempre, binabantayan natin yung ano. Yun. Awa ng Diyos, hindi ganun kalakas. Parang ano lang, normal ulan at saka may hangin. Yun. Kaya ngayon ay mahangin pa din sa labas, pero hindi ganun kalakas at saka parang walang ulan. Kaya good morning everyone. At nagluluto nga si Bunso ng aming breakfast. Ayan, nagpe-prepare pa lang pala. Papa nga pala ay nag-boiled na ng 3 egg. Kasi yung isang anak namin, hindi naman kumakain ng breakfast at mamaya pa yung gigising, kaya 3 lang lagi ang nagluluto. And yung boiled egg na pinakita ko sa inyo, yun yung yung parang tawag dito, yung nilalagay sa mga ramen, yung maganda, yung hindi yung super hard boiled. So ang ginawa pala ni Papa doon kapag lalaga, from boiling point, magano ka lang, orasan mo lang ng hanggang 3 minutes, tsaka mo hanguin, and then mo sa running water or sa cold water or iced water para mag-stop agad yung cooking time niya. So, ganyan yung prep ni Bunso. Merong mayonnaise. Ayan, para dito kita-kita. Mayonnaise, may peanut butter, and may egg yolk. Ayan, nakita nyo naman kanina, sineparate niya yung egg yolk sa egg whites. Kinuha lang niya. Ito isa kasi nabasag yung yolk. Kaya, ayan. Tapos, alis natin ito. Yun. Kita na. And then yung ano tawag dyan, i-add na niya yung pinaka powder ng mga ayan. Yun. Tapos ganun din yung gagawin sa kabila. Ayan. Ay, pakita mo raw pala yung yun yung ramen na gagawin na lulutuin ng Bunso. Pakita mo raw pala yung peanut butter na, ayan, ayun pala yung peanut butter na ginamit namin. Ayan, yan yung ginagamit ko sa sa mga ulam namin. Pang siya, ewan ko lang dun sa iba, pwede rin siya sa mga pastries ba. Yan, talaga hindi siya ganun katamis, hindi kamukha nung nabibili natin na mga peanut butter. Kaya pagka naubos to, sa susunod na mag-grocery, sure na bibili kami dahil wala, paubos na. Paubos na talaga siya. Tsaka, hindi siya nagmamantika ba? Hindi, di ba yung ibang peanut butter na nabibili natin, umiibabaw yung oil, siya wala. Purong-purong na peanut. At saka, hindi ko pala siya nilalagay sa ref at hindi siya umaanta. Di ba yung meron lasa tayo na sa peanut na gano'n, may anta pagka medyo naluluma na. Parang sa sa walnuts, pagka hindi natin na busa, ayun, o kaya napasok sa oven. Basta hindi pa natin naluto, nagkakaroon siya ng aftertaste na parang anta. Ayun. Pero itong peanut butter na to, kahit hindi nalalagay sa ref, ay walang anta. Oh, ayan, sobrang promotion na yan. Baka naman. Hindi, joke lang. Maano lang talaga. Natuwa lang kami talaga, quality talaga yung niya, yung pagkakagawa. So, hindi kami bumibili ng branded. Basta yung magagandang klase lang. Ayan, ito yung mayonnaise. Natapos na ni Bunso lagyan. Ayan, nilagay na niya sa mga bowl yung mayonnaise, peanut butter, tsaka yung lahat ng seasoning, powder, and liquid ng ramen. So, magsisimula na siyang mag-boil na water. Magluluto na. So, ayan, nalagay na yung noodles sa boiling water. Ayan. Nilagay na ni Bunso.
So, hintayin na lang natin na maluto yan. Ilalagay pa ba yan? Yung puti. Wow. So, kanina nakita ninyo na pinaghiwalay yung egg. Nilagay muna sa bowl yung yolk. Akala natin masasayang. Akala ko hindi isasama, pero ayan, sinama yung egg whites dito sa boiling noodles. Habang niluluto yung noodles, niluluto na rin yung egg whites. So, good job, bunso! Ayun, hango na. Dami yata. Okay, isa na lang. Isa na lang. At saka ngayon ilalagay ngayon yung pinaka sabaw soup. Oh, maluluto na yung egg yolk dyan. Ayun. Ngayon, pwede niya na kayong maglaro kung anong toppings ang gusto nyo. Pwede nang maglagay ng chili flakes, ng spring onions, at saka boiled egg. Okay, pwede kung gusto nyo chicharon, higi. Okay, lagyan nyo ng ano tawag sa seaweeds? Doon sa nilalagay sa sushi. Ayun. Nori, yun. Pwede kayong maglagay ng nori. Yan. So, yan. Ganyan na itsura nung ramen. Tapos, pag hinalo na, ganito na magiging itsura niya. Ayan. Ganyan ang kulay. O, di ba? Tingnan niyo yung difference niya. Pagkakaiba. Ayan. O, kasi nasa ilalim yung yung mga sangkap niya. Para pagka hinalo natin, magiging gano'n na. So, sige, gawin natin. Wait lang. Tatanggalin ko muna yung egg. Tapos a-add ko ulit mamaya. Para mamaya maganda yung ating Yung. Tingnan nyo Ganyan. Ayan yung mayo. Ayan diba? Oh, yun nag-iiba yung kulay niya, Ay, Chopper! Chopper! Si Chopper! Alam niyo naman yan, pagka mayroong nakitang tao sa harapan ng aming bakod, ay ayaw niya. Kasi may tumayo lang doon mismo sa harapan ng namin, ng gate. Ayaw niya. Masungit. Sarap. Ako, lagyan mo din ako para pagka nagpicture ako landa. Ay, sorry. Tumapong. Okay na to. Okay na to, no? So, okay. Ayusin natin. Sige, ako. Ito. Yung nori natin. Nori. Diba? Ayusin na lang natin mamaya ulit. Tapos, lagyan natin ang ating boiled egg. Hoy! Yun. Yan, di ba? Ganda! Cute. Ayun yung kay Papa. Tingnan nyo. Ito yung kay Papa. Si Papa malinis gumawa Ayan. Ito kay Papa. Di ba? Later. Tikman na natin. Sarap. Paano na ito natutunan, Ika? Wala lang kaming Sa internet. Sarap. Sarap. Wala lang kaming chopstick. Ang sarap. Try nyo rin, guys. Ang sarap.
Masarap pa ito sa puding tinayin natin Japanese restaurant. Ayun doon. Yun tam, may pepino. Basta yung kinain na natin. Basta yun na. Ah? Ang bagsik ng angka. Hindi naman. Bulldog siya eh. Ayan, ito pala yung bulldog, guys. Para siyang samyang. First time ko lang nakatikim na ito. First time naging tao, ano. Pero hindi siya ganun ka, ano. Hindi ka ganun yung anghang niya. Hindi ka mukha ng... Ang samyang, hindi ko, ano, hindi ko ina-attempt na isubukan, kainin. Alam ko sa super hot. Super, ano yun, hot. Ganda ng egg, ano? Sarap. So, ito yung egg. Kung nakita nyo, perfect yung egg. So, subukan nyo, ganun yung time. Oh, yun. So, yun nga guys. Tapos na kaming kumain. And, dun sa nakita nyo na amount nung peanut butter and mayonnaise, o dun muna sa dalawa na yon, optional lang yon, added flavor lang yon. Dahil itong mismo si bulldog ay may sariling flavor na yan. So, doon sa mga, kumbaga sa ano, yung, alam nyo naman ng mga millennials ngayon, ano, pinaglalaroan na nila yung flavors ng mga nabibili. And, yung ginawa namin, kung gusto nyo, kung maglalagay kayo nga, kung gagayahin nyo yung ginawa namin, gawin nyo ano, try nyo muna pa konti-konti. Ibig sabihin, konti muna ilalagay nyo na ano. Kasi, katulad nung peanut butter, madali namang mag-blend. Madali siya mag-blend. Hindi naman kamukha iba na matigas. Kasi, lalo na hindi nyo ilalagay sa ref na hindi siya titigas. So, konti muna ilagay nyo. Sa desired amount na muna. Sa tama na dun sa taste bud ninyo, sakto na. O di, hanggang doon na lang. Kaya, yun ay, ano, optional and depende sa panlasa ninyo yung dami. So, kung yung nakita nyo kanina, na ano, gawin nyo, konti muna. Konti muna ilagay nyo na peanut butter, konti muna mayonnaise. Hanggang sa maabot ninyo yung lasa na swak sa gusto ninyo. Yun yung, basta yung naaayon sa gusto ninyo. So, may kukwento nga pala ako guys sa inyo kahapon. Kahapon nangyari, nung, di ba yung sa unang part ng video natin na to, di ba naghatid tayo ng sasakyan kami ni Papa, sinama namin kayo doon. Ngayon, di ba meron ding part dun sa video na yun na tinuturo ko yung Sierra Madre na sinasabi ko kay Papa na promise talaga. Nagpakita si Sierra Madre. Hindi ko talaga napapansin itong ano na to pagka dumadaan tayo, promise. Kahapon ko lang nakita at ang kalimitan na nakikita ko pag dumadaan kami doon ay ang bundok ng Arayat. So, kahit foggy siya, ang akin, kahit na medyo pagka-silhouette, clear ko pa rin nakita yung silhouette ng Sierra Madre. As in, mula doon sa right side na dinadaanan namin, kung sana ipapan ko yung camera na gano'n, yung hanggang doon sa harapan ng sasakyan, yung harapan nung bypass road, nandoon yung ano, yung haba ng Sierra Madre. Siguro yung dahil nga pag ganun, paikot yung ano, yung bypass road, no. Kaya ganun yung ano, kaya lang. Tayo pagka dumadaan tayo sa mga kalsada, akala natin diretso lang. So, ganun. Medyo nagkaroon ng medyo goosebumps kasi sa Facebook, kung makikita nyo, nag-post ako doon kahapon din. Kung ito pala yung ano ko, ito pala yung profile ko at nandiyan yung ano, yung ipinost ko na ang nakalagay na picture diyan siguro isang muffin, chocolate muffins, na sinabi ko doon na yung mga simpleng dapat natin gawin, manalangin tayo na sana manalangin tayo sa Panginoong Jesucristo na sana na yung bagyo na si Uwan ay pagdaan sa ano, sa Sierra Madre ay mabasag. Di ba ang daming lumalabas ngayon na ano, may mga simulation, may mga animation, may mga siguro may mga time lapse na nakuha via satellite o dun sa mga may app sa kanilang mga phones. Nakita ninyo yung pagpasok ng bagyo na pagtapat doon sa
sa guhit na nandoon yung bundok ng Sierra Madre. Nakaganyan yung mata ng bagyo, di ba? Pagpasok niya ganun, biglang ganun, no? Biglang tiklop siya. Kaya nga, sa post ko, bagyo ka lang, may Sierra Madre kami. Ay, yabang bigla. Kaya, sana, magkaroon na magising na yung mga tao na nagsasamantala dyan. Kahit na pag-aari mo yung lupa, wag mong, kahit kung pag-aari mo man yung lupa na yan, nasasakupan ng property mo. Siguro, kaya, binigay ng pinagkaloob sa iyo ng Panginoon Diyos na maging sa'yo yan kasi alam niya na pangangalagaan mo kung ano yung yaman na nandiyan dyan, kaloob ng Panginoon. So, siguro, tatapusin na natin yung video ngayon. Sige, tapusin na natin yung video ngayon, baka medyo mahaba na. At, yun lamang guys, at magpasalamat tayo sa Panginoon at ang ating bansa ay iniligtas sa bagyong Uwan pala. Uwi ako na Uwan. Yan, yung tayo ay, although merong mga nasalanta ng bagyo, pero hindi ganun ka-extent yung damage, unlike dun sa kay Pitong ba? Basta doon sa sinundan niya na bagyo. So, maging vigilant tayo lagi. Pagka merong mga announcements na may mga padating na mga ganyan, katulad ng bagyo, dapat lagi tayong maging handa at huwag natin kalilimutang manalangin. So, yun lamang guys. Hanggang sa muli. See you next time. Bye!